Hello mga ka-viewers! Saan ka na Dodong? Hello ka muna sa mga ka-viewers natin. Good morning mga ka-viewers. Ito na po. Morning. Bumili na tayo ng patubuan ang mga seeds natin. Tsaka meron po kami nakitang ayan o, yung long beans, string beans. Buti na lang may nahanap kami kasi nasa ilalim pala siya. Unang-una sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng mga viewers po namin sa palaging pagsubaybay sa mga videos po namin. So, maganda po ngayon yung ating panahon. -13 kanina yung, -11 kanina yung feel, pero medyo carry lang. Kaso lang pagka medyo lumakas yung hangin, ayan, lumalamig naman siya. Shoutout po pala kay Elizabeth Zareno. Sabi niya, babati daw si Prince Pajarillo na pamangkin niya. Mag-birthday daw sa March 21. Magna 9 years old. Happy birthday sa iyo, Prince. Sana maging masipag ka sa pag-aaral mo. Maging mabait na bata. Tsaka more birthdays to celebrate. Sana marami ka pang cake na masaslice. Tsaka more candles to blow. Ayan, God bless sa iyo. Tsaka ingat din kayo dyan. So, yung biyahe po namin nung nakaraan, nung nagpunta po kami sa Weyburn, yan po yung celebration namin ni Dodong para sa aming 24th wedding anniversary. So, yun na po yung aming celebration. Simple lang. Sabay pasyal-pasyal ng konti. Minsan kasi pag may mga okasyon sa bahay lang kami, ipon, luto, parang tinamad ka rin magluto. Tsaka doon kasi opo na lang. Tsaka buffet. Oh, sulit po yung 15 namin doon. Ako lang, tsaka si Denise yung medyo talo kasi nagpipigil ako sa pagkain eh. So, pili lang yung mga kinain. Tapos, syempre si Denise, konti lang talaga siya kumain. Share muna tayo about sa paano tayo nagsimula, Papa, ng buhay mag-asawa. Nag-start po kami sa maliit na bahay. Napana? Pag naalala namin yung nararentahan namin dati, ako napakaliit. Tapos, although may ano naman na kami, may trabaho naman na kami ni Dodong. Kaso lang, alam mo yung yung simula ng buhay na napakasimple. Tapos, hanggang sa nagkaroon kami ng mga anak. Tapos, alam mo yun kung maalala mo lang yung mga ganong panahon, no? Tapos, yung tipong, ngayon mo siya ma-recall, parang lahat ng mga blessings na natatanggap mo pa pagka nagsimula ka sa wala, talagang ma-appreciate mo, no? Kasi, doon mo mako-compare yung buhay mo kung paano kayo nagsimula. So, lahat ng mga kung ano yung meron kami ngayon, talagang nagpapasalamat kami. Yung daan natin, ito yung tuyo na. Looking forward lang kami sa namin. Sa summer. Yung mga napag-usapan namin dun sa aming biyahe nung nakaraan, about sa yung balak nila pumuntang Europe. Hindi kasi yung isa naming kasama, yung asawa niya nandun sa Italy. So, susunduin niya dahil kakakasal nga lang nila. So, ganun lang yung doon, parang may balak lang silang sumama sa pagsundo. Tapos, ewan ko kung matutuloy kayo yung Winnipeg namin. Ito sana, dahil walang pasok yung mga bata. Pagdating ng Easter break. So, mga 1 week yun, sayang. Gusto lang po namin bumili ng red hotdog dun sa Winnipeg, tsaka gusto lang pumunta dun sa Seafood City. Kasi nandun yung red hotdog, diba? Gaya dun sa Edmonton, nandun din yung red hotdog. Meron din. Pero kung mauna itong Winnipeg, edi doon tayo bibili muna. Si Denise kasi naghahanap ng red hotdog. Na-try namin dito bumili. Iba yung lasa, iba kasi yung brand. Yung kasi yung parang medyo malapit-lapit sa katotohanan eh. Pure foods yun, hindi na. Iba, pero para siyang pure foods yung lasa.
doon. Ang cute ng bahay nito. Eh, parang ganyan yung binibenta doon, no? Ganyang klase. Ay, yung diretso pala nandun. Nandun yung ano, golf course yun doon, diba? Nandun, no? Golf course. Ayun pala yung sinasabi nilang tulay doon. Oo nga, no? Sabihin, pwede pala hindi tayo nakapunta dyan, ano? Hindi. Pwede pala. Try natin pala minsan Try pa. natin Lakad kung dyan. minsan makakapasok. Ito yung park pa na palagi naming tinatambayan. Pwede dyan mag-barbecue. Meron kasi doon, no? Barbecuehan. Pag summer na dyan tayo mag-breakfast. Pag summer dyan daw tayo magluluto, mag-barbecue. Pwede tayo mag-breakfast doon. Basta maganda lang yung panahon. Pwede tayo doon tumambay. Breakfast kahit na early dinner. Pagka ano, mas maganda early dinner. Kasi pag breakfast parang aga-aga pa eh. Tapos minsan may mga nag-jogging doon. Nakikitingin lang sila kasi syempre yung usok ng barbecue di bilang bango. Open natin sila. Alokin mo ng barbecue. Ano na talaga. Tunaw na yung mga yelo talaga namin dito. Ang bilis lang. No? Kasi ito lang yung huling patak ng snow na medyo pumapal yung tambak eh. Dado madulas ka. Tataniman po namin ng kamatis dito kasi maganda yung sikat ng araw dito. Dito din maglalagay din po kami dito. Kamatis. Kasi yung araw doon. Pero dito talaga. Dito? Maglalagay ka din eh? Sa gilid. Try natin na Pero dapat i-trim mo to pa oh. Kasi masyado makapal yung leaves nito eh. natin yan yung sitaw. Oo, magpapagapang kami dito ng sitaw oh. So, ganon. Yung magiging setup. Baon niya? Kain tayo kamote. Yan o, kumain ng kamote yung isa. Naglaga akong kamote. Baon ni Denise pa. Gulay na may konting pork. Tapos, meron kaming bukas na siya ng pambaon niya. Ano ba? Breakfast pa lang to. Ay, breakfast pa lang pala. So, medyo pumuti yung siopaw ko ngayon. Ayan. Lagay mo na. Ngayon na siya mag-noodles ulit. Ay, lagyan mo itlog. Namihan niya ng sabaw. Ayaw niya magkape eh. Ngayon pinaglutuan ko ng kay Denise oh. Konting pork tapos may broccoli tsaka yung carrots. Tubig lang ako. Ito yung breakfast ko. Breakfast niya. Noodles tsaka meron tayong siopaw at kamote. Kain pa tayong siopaw. Sarap. Kain tayo. As usual, meron siyang chorizo. Yung siopaw namin, wala ng sauce. Anong niluto Kasi mo? malasa. Wala pa akong niluto. Siyempre wala pa siyang ulam. Lagot ka, wala kang ulam ngayon. Kain na ako. Yan o. Ganun yung palaman niya. Pork asado. Makbang to. Minsan kasi hindi na kami dumadaan sa sa Teams.
Minsan, madalas na hindi tayo dumadaan. Madalas na pala. Pagdating dito, marami kaming pang breakfast. May inggit lang ako, hindi ako makapagkape. Hindi ako nagkakape. Inggit ko talaga. Sarap. Black coffee ka rin. Hindi pa nakakapagpapalpitate yung black coffee. Naalis ko lang yung taba. Kasi may taba yung ginawa kong siopaw. Papatanong, sabi ni Sean Gonzalez, kakayanin po ba pag solo student? Then after matapos ang program, kukunin niya daw yung 2 kids. Solo parent daw siya. Anong masasabi mo, Sir Dato? Ikaw lang ang makakasagot niyan kung kaya. Unang-una kasi consider mo dyan. Gastusin mo dito. Kung may pera ka, pantustos para sa pag-aaral mo, walang question yan. As long as masuportahan mo yung pag-aaral mo dito, kumbaga wag mo i-consider mo na yung pagdating mo dito, may trabaho ka. Kasi question mark pa yan eh. Unang-una kasi, tingnan mo kung ano ang sitwasyon mo sa pag-aaral. Kakayanin mo ba ang pag-aaral dito? Sabihin na natin yes, okay na. Pangalawa, consider mo, kakayanin mo ba i-manage yung time mo? Kung sa palagay mo kaya, check. Pangatlo, consider mo na magtatrabaho ka. Let's say, sabihin na lang natin 20 hours. Kakayanin ba ng katawan mo? Kasi dito, kung wala kang sasakyan, lalo na pag snow, mahirap bumiyahe. Mahirap magbus. Tsaka hindi ka pa sure kung saan ka makapagtrabaho, saan ang may available na mapapasukan. Yun ang dami mong dapat i-consider. Kung mag-isa lang siya, di ba? Sabi niya, mag-isa lang siya, wala siyang katuwang. Katulad kasi yung iba dito, mag-asawa, nag-aaral. Ang katuwang nila, yung asawa nila, yung partner nila. Papa, sa ngayon kasi, yung mga allowed lang na magkaroon ng open work permit is yung mga doctorate tsaka yung master's degree or program. So, sa'yo, sa part mo, yun nga, solo mo na lang. Tapos, alam naman niya na wala siyang partner. So, sarili lang niya yung inaasahan niya. So, ang tanong doon, kakayanin ba na after yung program doon niya is yung mga 2 niyang anak makukuhanin niya? Alam mo kung ako lang sa'yo, establish mo muna yung sarili mo dito. Establish mo muna na makuha mo lahat yung residency mo. Residency mo. Establish mo yung sarili mo na makapag-ipon yung konti. Total, andun ka na sa part na iiwan mo yung anak mo eh. Para sa future nyo. Tiis-tiisin mo na. Lubos-lubusin mo na. Nangunahin mo muna. I-secure mo yung residency niya. Residency mo dito. Yun ang pinaka-importante. Kasi kung dadalhin mo kaagad dito pagkatapos mo mag-aral, wala ka pang inipon. Kumbaga hindi mo pa naibalik yung ginastos mo sa pag-schooling mo dito. Lalong lalaki yung expenses mo kapag kinuha mo kaagad. Siyempre pag pinrocess mo yan, another gastos na naman. Pamasahe. Tsaka alam natin yung cost of living ngayon dito napakataas, diba? Medyo tumataas na rin siya. At depende pa rin yan kung saang province ka makakapag-aral. So every province ay iba-iba yung
kumbaga iba-iba yung cost of living. So, ayun, dapat i-consider din yung kung saang province ka makakapag-aral. Kasi kung ikaw lang mag-isa muna dito, kumbaga makakat mo yung expenses mo. Makakain ka kung ano lang yung gusto mo. Kumbaga, di katulad kasi kung dadalhin mo kagad yung family mo, kailangan mo, obligado ka na prepare mo nito, hatid mo sila sa school. Maraming dapat i-consider. Kaya sa single parent na katulad mo, parang mahirap gumalaw. Mahirap. Unless siguro kung ang anak mo ay hindi naalagain. Let's say mga 12, 13, 14, yung pwede 15, mag-drive. Mga ganyan, 16, 17, 12 up. Kumbaga hindi mo na kailangan na i-prepare pa sila ng matagal. Kasi kaya na nila yung sarili nila. Yun ang dapat mo i-consider din. Masaya na magkasama ang pamilya dito, pero kung mag-struggle ka lang naman sa gastusin mo, tiisin mo na muna na establish yung sarili mo dito. Bago sila kuhanin. I-consider niya na lang na katulad sa iba ba, na iniwan yung pamilya anak para magtrabaho, parang ganun na lang ang isipin mo. Pero depende pa rin yan sa'yo kung ano yung magiging decision mo, kasi syempre financially, ikaw naman nakakaalam kung ano yung status mo kung ano yung kaya mo. So, ayan, ang ano lang, medyo mahirap lang talaga yung pagkilos dito, lalo na ikaw lang mag-isa, tapos okay kung yung mga anak mo kumaga nasa ano na, yung teens na, kasi hindi mo na masyadong alagain. So, ikaw pa rin yung makakapag-decide. Pero, yung sinasabi namin na pag nandito ka, hindi madali yung pagkilos, lalo na pagka ikaw lang mag-isa, tapos nakadepende yan nga sa magiging yung place mo, tapos yung place ng pag-aaral ng mga anak mo, diba, yung sa school. Kasi kung halimbawa hindi sila pwedeng ibas, dapat ihatid sundo mo sila. Pero mas maganda nga na yung mga titirhan nyo is malapit talaga sa school, walking distance, or yung tipong sakop sila dun sa yung layo na pwedeng ibas. Kasi yun nga, may limit yung yung layo ng bahay dun sa school para isa-service kanila. So, kasi ayun. Kung hindi mo makuha yung mga ganun, marami kasing dapat maano dito. Mahirapan kayong mag-adjust pagka wala kang partner na For example, katuwang. pupunta ka dito, mag-aaral ka. Sabihin na lang natin sa driving, yes, allowed ka. Kung ilang years ang schooling mo dito, ganun din yung validity ng license mo. Na inisyo sa Pinas. Na inisyo sa'yo. Hindi ko lang alam kung yung mga student allowed ba na mag-take ng driving dito. Driving test. Hindi ko lang din alam. Yun ang hindi ko pa alam kung ano, alamin natin yan. Na yung student ba, pwede ba na take ng exam dito for driver's license. Yes, so paki-comment po sa mga estudyante dyan, kasi hindi namin alam kung allowed kayo bilang estudyante na mag-take ng driver's license exam dito sa sa Canada. Kasi ang alam namin, yung mga work permit, oo. Pero baka naman, ewan ko lang. Pa-comment na lang. May isang tanong si Milagros Cabico. Sabi niya, hello po, mahal po ba magpaaral dyan? Balak ng anak ko pumunta ang mga bata niya pagtapos ng klase. Hindi niyo po nabanggit, ma'am, kung yung mga bata ba ay elementary, high school, or college. Kasi dito po sa amin, ang pag-aaral ng bata from nursery hanggang elementary at high school, libre po yun. Pero, pagdating po sa college, ibang usapan na po yun. Kasi, alam namin dito yung college is mahal per sem. Depende sa program po na kukuhanin mo or kurso pag tinawag sa atin. Dito kasi tawag nila sa course program. So, depende po yun kung ano yung kuhanin ng bata pag sa college. Pero, kung yung tinatanong po nyo is elementary hanggang high school,
libre po yun. Maliban lang kung sa private ka, kasi pag private, alam po namin dito kasi may private na high school eh. So, medyo mataas din, no? Alam namin yung high school dito na private, nasa 10,000. 1,000 naman tata. Oh, mga 10,000 nga a year. So, kasi yung anak ng supervisor ko, oo. ang nag-aaral dyan eh. Oo. Dito sa malapit sa amin na malapit sa atin. Kaya medyo, private school para sa high school. So, mahal siya. 10,000 pag ganun. So, yung college, alam ko, meron akong napag-alaman na college, parang isang SEM, 5,000 ata. Pagka PR na dito, or citizen. Pero, pagka hindi ka pa PR at citizen, pag college ka, syempre mahal. So, ayun po, sana nasagot namin yung katanungan nyo. Maganda na rin kahit pa paano mabigyan namin ng kasagutan yung mga tanong nila. Kasi yung iba, talaga nag-aantay po ng sagot. Kaya sinasama namin dito sa mga videos namin yung sagot namin dun sa mga comment nila. So hanggang dito na lang muna yung aming video for today. Maraming salamat sa palagi panonood at ingat-ingat. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, like na lang po itong video. Tsaka pa-subscribe na rin. Ayan. Bye-bye. Bye-bye. Maraming salamat po. Kumakain na ako. Grabe, laki ng subo.